Sa lahat ng mga biyayang tinanggap mo sa Diyos sa buong taong 2023, ano ang pinakagustong-gusto mo na labis mong ipinagpapasalamat? Purihin ang Diyos sa papatapos ng taon 2023. Pasalamatan natin siya sa lahat ng kaganapan sa buong taon, sa mga biyaya at pagpapalang tinanggap natin, sa patuloy niyang pag-iingat at paggabay, sa mga answered prayers, maging sa mga kahilingan natin na hindi o maghintay pa ang kanyang tugon. At sa grasyang marating ang panghuling araw ng taong 2023 is still alive and kicking. Humingi rin tayo ng tawad sa maraming pagkakataong nagkulang tayo sa pagmamahal, sa Diyos ng higit sa lahat at sa ating kapwa. Ipinagdiriwang natin sa panghuling araw ng taon 2023 ang kapestahan ng banal na pag-anak ni Jesus, Maria at Jose. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita ngayon. Nang dumating na ang araw ng pagdilinis nila ayon sa batas ni Moises, dinala ang sanggol sa Jerusalem para iharap sa Panginoon, tulad ng nasusulat sa batas ng Panginoon. Lahat ng panganay na lalaki ay tuturing na banal para sa Panginoon. Dapat din silang mag-alay ng sakripisyo tulad ng binabanggit sa batas ng Panginoon, isang pares na bato-bato o 2 inakay na kalapati. Ngayon, sa Jerusalem ay may isang taong nagngangalang Simeon. Totoong matuwid at makadiyos ang taong yon. Hinihintay niya ang pagpapaginhawa ng Panginoon sa Israel at sumasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinaalam naman sa kanya ng Espiritu Santo na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas ng Panginoon. Kaya pumunta siya ngayon sa templo sa pagtutulak ng Espiritu nang dalhin ng mga magulang ang batang si Jesus para tuparin ang kaugaliang naaayon sa batas tungkol sa kanya. May isa ring babaeng propeta, si Ana na anak ni Panuel na mula sa tribo ng Aser. Matandang-matanda na siya. Pagkaalis sa bahay ng kanyang ama, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa at nagbuhay byuda na siya at hindi na siya umaalis sa templo. Araw-gabi siyang sumasamba sa Diyos sa pag-aayuno at pananalangin. 84 na taon na siya. Sa pag-akit niya sa sandaling yun, nagpuri rin siya sa Diyos at nagpahayag tungkol sa bata sa lahat ng naghihintay sa katubusan ng Jerusalem. Nang matupad na ang lahat ng ayon sa batas ng Panginoon, umuwi sila sa kanilang bayan sa Nazaret, sa Galilea. Lumalaki at lumalakas ang bata. Napuspos siya ng karunungan at sumasa kanya ang kagandahang loob ng Diyos. Magandang araw mga panalig, Brother Vince po ng Society of St. Paul. Tinype ko po sa Google habang sinusulat ko itong aking reflection, what is needed to have a happy family? At ang ganda po ng sagot na lumabas. Number 1, eat at least 1 meal together. Bakit? When you have a meal together as a family, you get to know how each family member's day went. Their concerns, their problems, they may tell you, or they may have other things that you wish to hear. Number 2, put aside mobile phones. Spend quality time. Number 3, help your children with their assignments. You will discover their weaknesses and strengths. Number 4, do household chores together. You'll be happy to learn that you work hard for it. And number 5, take trips together. More than making memories, it also promotes independence, self-confidence, and interpersonal skills. Ang nakakalungkot pong istorya, mga kapanalig, 20% ng marriages sa Pilipinas are broken and 80% involves children. Sa US po, 40 to 50% ng mga kasal o marriages end up in divorce. One of the major reasons, lack of communication or
or communication? Mga kapatid, marahil ang magandang tanong ngayong araw, what is needed to have a holy family? Ang sagot, 3 lang. Number 1, Mary, humility. Number 2, Joseph, man of faith and action. And number 3, Jesus, love. Hindi naman naging perpekto yung buhay ng banal na mag-anak dito sa mundo, pero nanatili silang banal dahil alam po nilang magpakumbaba, manali, tumalima sa kalooban ng Diyos, at higit sa lahat, sila'y nagmamahalan. Ipagdasal po natin ang bawat pamilya, ang kabanalan ng buhay, ang integridad ng bawat pamilya, ang kabanalan ng bawat pamilya. Kasi sinasabi nga po, a happy family is not always a holy family. Pero, a holy family is always a happy family. Mga kapanali, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang halina't ating sambahin ang Mesiyas na isinilang sa Belen. Diyos na tao, prinsipe ng kapayapaan, walang hanggang amay, ating papuri.